Matagal nang patay ang asawa ni Laura. Ngunit nanatili siyang nakatira sa iisang bubong kasama ang kapatid nito na si Maricar at ang asawa nitong si Manuel. Hindi pa niya alam kung paano magsisimula muli, kaya't pinili niyang manatili sa poder ng pamilya ng kanyang yumaong asawa. Ngunit sa kabila ng mga taon na pangungulila, lihim na dinadala ni Laura ang init at pananabik na matagal niya nang kinikimkim. Isang gabi, habang wala si Maricar sa bahay, umuwi si Manuel ng lasing at nagkamali ng silid na pinasukan. Sa gabing yun, hindi na napigilan ni Laura ang matagal niya nang itinatagong init at doon ay ibinuhos niya kay Manuel ang lahat ng init na matagal niyang isinilid sa kanyang puso. Naalimpungatan si Laura 10:00 ng gabi nang marinig ang malakas na pagdaing ng kanyang kapatid na si Maricar sa kabilang silid, kasama ang asawa nitong si Manuel. Nais man niyang isawalang bahala ang lahat, hindi niya magawa dahil wala kasing kisame ang pagitan ng kanilang mga silid at manipis lang ang plywood na naghihiwalay sa kanila. Pumikit siya ng mariin at pilit na iniwas ang isip sa mga impit na ingay na tila ba nanonood sa kanyang laman, pero patuloy na kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit hindi sa ingay kundi sa kung anong kiliting matagal niya nang kinikimkim. Hindi ni Laura alam kung saan nag-ugat ang pananabik na yun. Baka dahil matagal na siyang walang kayakap, matagal na siyang walang halik, at matagal na siyang walang kalinga. Nang mawala ang ingay sa kabilang silid, tsaka si Laura nakahinga ng maluwag. Ngunit ang katahimikan ay mas lalong nagpalalim sa kanyang pag-iisa. Tumagilid siya sa kama at mariing niyakap ang sarili. Nang mawala si Albert na kanyang yumaong asawa, ay tila nawala na ng ganang magmahal si Laura, na hindi na siya sumubok dahil tila ba takot na siya. Nang magising si Laura, agad siyang lumabas ng kanyang silid, ngunit hindi pa man siya nakakalayo sa silid, bumungad sa kanya si Maricar at Manuel na magkahawak kamay na pumasok sa banyo. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Maricar at ang malikot na bulungan ni Manuel bago sila nagsarang muli ng pinto. Maya-maya lamang ay agad na tumaas ang balahibo ni Laura nang marinig ang tunog ng nagtatamang katawan ng dalawa. Tila ba laging sabik na sabik sa isa't isa. Sa katahimikan ng bahay, malinaw na umaalingaw-ngaw ang tunog ng ginagawa ng dalawa. Mga impit, halakhak at ingay na tila musika sa dalawang tao na magkasama. Napakapit si Laura sa sandalan ng upuan. Pilit iniwas ang sarili sa mga tunog na hindi niya dapat naririnig. Ngunit sa bawat impit at sa bawat hinga na nagiging pag-iingay, ay doon unti-unting bumabalik ang init na matagal niya nang kinikimkim. Init na ayaw na sana niyang damhin, pero hindi kayang itanggi ng katawan niya. Ngunit bigla si Laura na napaangat ng tingin nang bumukas ang pinto ng banyo. Doon ay napawi ang init sa kanyang katawan nang mahimigan si Maricar. "Ate, gising ka na pala." Medyo gulat na wika ni Maricar, sabay punas sa basang buhok gamit ang tuwalya. Nakangiti ito, tila walang kamalay-malay sa mga naiwan nitong ingay sa loob. Kasunod naman itong lumabas ay si Manuel. Nakasuot na ito ng short at ang katawan ay basa pa, at kita ang bawat biyak ng kalamnan nito na napakaganda. Napalunok si Laura. Pilit iniiwas ang tingin, ngunit hindi niya napigilang mapadako ang paningin sa bawat patak ng tubig na gumagapang sa balat ni Manuel. "Maaga kang nagising, Laura," ani Manuel, sabay hawi sa buhok niyang medyo basa pa. May bahid ng ngiti sa labi nito. Tumango si Laura at pilit ngumiti. "Oo, maaga lang siguro ang gising ko ngayon." "O di sabay-sabay na tayong mag-almusal," ani Maricar, sabay hila sa braso ni Manuel papunta sa kusina.
Wait lang, magpapalit muna ako. Kita ni Laura ang pagngiti ni Manuel sa asawang si Maricar. Agad namang iwas ni Laura ang tingin nang maiwan na lamang silang dalawa ni Manuel sa kusina. Narinig niyang naupo si Manuel sa silya sa tapat niya at ramdam niya ang matalim nitong titig. Hindi siya makatingin. Pinili niyang abalahin ng sarili sa pagbubukas ng gas stove at pag-init ng tubig para sa kape, kahit hindi naman siya sanay gumawa ng ganoon. Laura, mahina ngunit malalim ang boses ni Manuel. Napahinto si Laura na hindi pa rin lumilingon. Matagal ka na bang gising? Tanong nito na parang formal lang, pero may himig ng ibang kahulugan. Sandali pa lang. Maikli na tugon ni Laura. Pilit pinapanatiling normal ang boses. Narinig ni Laura na tumayo si Manuel at sa ilang hakbang lang, naramdaman niyang nasa likod na niya lang ito at dangkal na lamang ang layo sa kanya. Pasensya ka na kung may narinig ka, bulong ni Manuel. Halos dumikit ang labi sa gilid ng tenga ni Laura. Napasinghap si Laura dahil sa matinding kilabot na bumalot sa kanyang katawan at nanigas siya sa kinatatayuan niya. Hindi ko sinasadya, dagdag pa nito. Ngunit sa boses ni Manuel, parang kabaliktaran ang sinasabi ng kanyang tono. Pumikit si Laura ng mariin nang halos maramdaman niya ang bagay na iyon kay Manuel. Hindi siya makagalaw dahil sa gulat, sa hiya at sa isang kakaibang kiliting gumapang mula sa kanyang sikmura pababa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga tuhod ay tila nagbabantang manlambot. Manuel, mahina niyang tawag, tila ba hindi tunog pagbabawal. Ngunit hindi siya sinagot ni Manuel. Sa halip, marahan siyang nilapitan pa at naramdaman niyang halos nakadikit na ang katawan nito sa kanya. Matagal ka nang nag-iisa, di ba Laura? Bulong ni Manuel. Nang mawala si Albert, hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa'yo ko mas nasasabik, mas higit pa kaysa kay Maricar. Napapikit si Laura. Nanlambot ang kanyang tuhod sa narinig niya. Hindi niya alam kung anong mas nakakagulat, ang kanyang narinig o ang sariling reaksyon sa mga salitang yun. Hindi mo alam kung gaano ko pinipigilan ang sarili ko sa tuwing nandyan si Maricar, dagdag pa ni Manuel. Pero ngayong tayong dalawa lang. Napakagat ng labi si Laura at napahawak ng matindi sa lababo ng kusina. Bahagya pa siyang yumuko upang mas maidikit pa ni Manuel ang napaka-gifted nitong bagay sa kanya. Ramdam na ramdam ni Laura kung gaano iyon ka-gifted. Naramdaman ni Laura ang paghawak ni Manuel sa kanyang bewang. Gusto mo rin ba, Laura? Tanong ni Manuel na makahulugan. Sabihin mo lang at kakalimutan ko lahat. Napapikit si Laura. Pilit pinipigilan ng sarili. Kasalanan ito, alam niya. Ngunit ang katawan niyang matagal nang nananabik ay nagsusumigaw ng oo. Ngunit bago pa iyon masagot ni Laura, ay halos napalundag siya sa gulat nang tumunog ang cellphone ni Laura sa mesa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanilang dalawa. Mabilis na umatras si Manuel at pinanumbalik ang distansya, habang si Laura agad na umayos ng tayo at pilit pinapakalma ang kanyang hininga. Tinakpan niya ang nararamdamang kahihiyan at pagkalito sa pamamagitan ng kunwaring pag-aasikaso ng kape, kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Tumawag na si boss, pinapapunta na ako sa butika. Ani Maricar, habang inaayos ang bag. Ngayon na? Formal na tanong ni Manuel. Hindi pinahalata ang tensyon sa boses na kahit pa ilang minuto lang ang nakaraan ay halos nakalubog na ito sa tukso. Oo sagot ni Maricar. May kailangang i-inventory daw agad, tapos ako na rin daw munang magbabantay hanggang gabi. O, bakit hindi mo na tayo kumain bago kayo umalis? Singit ni Laura.
kunwaring abala sa paghahanda ng kape at tinapay. Maayos ang pagkakabigkas niya na parang walang nangyari, pero ang pilit ng ngiti sa labi ay hindi maitago. Kumain si Laura at mag-asawang si Manuel at si Maricar. Puno ng pag-uusap sa bagay-bagay. Ngunit habang kumakain, ramdam ni Laura ang nakaw na tingin ni Manuel sa kanya. Hindi ni Laura kayang itanggi na sa bawat lihim na tingin ni Manuel ay may bahaging sumasagot ang loob niya. May parte sa kanya na gustong-gusto ang mga titig na yun. Grabe, ang sarap ng timpla mo ngayon ate. Komento ni Maricar habang umunguya ng tinapay sabay higop ng kape. Napangiti si Laura, pilit nililihis ang usapan. Wala lang, sinubukan ko lang dagdagan ng kaunting AFC yan. Masarap, pwedeng pangbenta. Tumawa sila. Si Maricar, ang pinakamaingay, at si Manuel naman, tahimik lang. Pero napalunok si Laura nang muling magtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit mabilis siyang umiwas. Ngunit tila ba halos mapalundag siya sa kinauupuan nang maramdaman ang paa ni Manuel sa ilalim ng lamesa. Saglit siyang napatigil at hindi nakakilos. Para bang binuhusan siya ng init na tubig. Nang dahan-dahang gumapang ang paa ni Manuel. Tinapik niya si Manuel gamit ang sariling paa. Ngunit tila kulang pa yun para itaboy ang kapangahasan ni Manuel. Ang tahimik mo naman ate, puna ni Maricar habang umiinom ng kape. Marami bang ginawa sa tindahan ng bigasan kagabi? Ngumiti si Laura, pilit pinanatili ang kontrol sa sarili. Oo, medyo sumakit nga ang balikat ko. Ngunit ang totoo, hindi balikat niya ang sumasakit, kundi ang konsensya niya na unti-unti nang nilalamon ng tukso sa ilalim ng lamesa. Maya-maya pa'y tumigil si Manuel, ngunit bago yun, bahagyang dumampi ang paa nito sa bagay na iyon sa kanya. Halos napaigtad si Laura sa gulat. Napakapit si Laura sa gilid ng lamesa. Pilit pinipigilan ng sarili. Pilit pinapanatili ang mukha niyang kalmado kahit pa sa loob niya may nagsusumigaw na pagkagulat, kahihiyan at isang mainit na pagnanasa. Ang init ng kape, sabi ni Maricar habang nilalagok ito. Teka, tawagan ko muna si boss. Tumayo si Maricar na walang kamalay-malay sa tahimik na init na nagaganap sa ilalim ng lamesa. Nang marinig ang pagsara ng pinto sa sala, ay doon lamang umatras si Manuel. Dahan-dahan itong binawi ang paa, ngunit hindi yun basta pagbitaw. May kahulugan yun. Agad na tumayo si Laura na parang walang nangyari. Hindi siya makatingin kay Manuel. Ngunit nang mahagip niya ito sa gilid ng kanyang mga mata, kita niya ang ngisi nitong hindi nagsisisi sa ginawa. Nang matapos ang gawaing bahay, agad na nagtungo si Laura sa kanyang pinagtatrabahuhan sa palengke. Sa maliit na pwesto ng bigasan na kanyang pinagtatrabahuhan ay lutang ang kanyang isip. Sa bawat takal ng bigas at sa bawat sukat ng kilo, may bahagi ng utak niyang paulit-ulit ang nangyari sa ilalim ng lamesa. Ang kiliti, ang kaba at ang init, lahat iyon ay hindi ni Laura kayang itapon kahit pilit niyang tinatabunan ng ingay ng palengke at paulit-ulit na tanong ng mga suki. Tila ba bigo si Laura ang libangin ng sarili at kalimutan na lamang ang lahat ng yun. Laura, dagdagan mo nga ng kalahating kilo, sabi ng isang matandang babae. Napabalikwas si Laura sa ulirat at pinagmasdan ng plastik. Ay, opo nay, pasensya na. Muli ay nabala ni Laura ang sarili sa pagtatrabaho. Nang magtanghalian naman, nilakad na lamang niya ang karinderya at doon kumain. Habang umunguya, napatingin siya sa kabilang kalsada. Tanaw niya si Maricar na abala sa pag-aasikaso ng mga gamot sa loob ng butika. Nakaipit sa tenga ang cellphone at tila may tinatawagan. Ngunit agad na tila kumirot ang puso ni Laura nang makita ang pamilyar na motor na huminto ilang hakbang mula sa butika, si Manuel.
Bit-bit nito ang isang plastic bag at kahit malayo, kita ni Laura ang parang lutong ulam na laman nito. Natingin niya, lahat ng pagkain na nasa loob ng plastic ay paborito ng kanyang kapatid na si Maricar. Tila ba nawala ng gana si Laura at mabilis na niligpit ang plato sa kanyang harapan. Sayang ang pagkain mo, iha. Bakit hindi mo inubos? Tanong ng matandang tindera ng ulam habang pinupunasan ng mesa. Napalingon si Laura. Saglit nang umiti pero walang buhay ang mga mata. Busog na po ako, Nay. Maaga pa kasi ako nag-almusal. Tumango lamang ang matanda. At nang makuha ang sukli sa ibinayad, ay muling bumalik si Laura sa bigasan. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa upang makaalis sa karinderya, na ulinigan niya ang pagtawag ni Maricar mula sa kabilang kalsada. At nang lumingon siya, kita niya ang pagkapit ng kapatid niya sa asawa nitong si Manuel, sa matipunong braso ni Manuel, na nakatitig rin sa kanya na seryoso ang tingin. Hindi alam ni Laura, ngunit mapakla siyang umiti at mabilis na tumalikod upang bumalik sa trabaho. Kahit pa alam niyang nais ni Maricar na sumabay siya sa pananghalian. Pagbalik sa bigasan ni Laura, tahimik siyang naupo sa tabi ng mga sako ng bigas. Pinagmasdan niya ang mga dumaraang tao at mga tindera na abala sa huling hirit ng benta at ang araw na unti-unting lumulubog sa pagitan ng mga bubong ng palengke. Huminga ng malalim si Laura matapos ang trabaho at humabol pa siyang mamili ng kakaining hapunan mamaya. Dalawa lamang sila ni Manuel sa bahay dahil hindi uuwi si Maricar, kaya naisip niyang magluto ng kalahating kilo ng sinigang na baboy na siyang paborito ni Manuel. Nang matapos makapamili, ay agad nang humanap ng masasakyan si Laura. Mabilis siyang sumakay sa tricycle. Habang umaandar ang tricycle at nilalakbay ang pamilyar na daan pa uwi, napatingin siya sa langit na halos madilim at ang mga poste unti-unti nang naliliwanag. 50 iha, ang tricycle driver nang huminto sa bakuran ni Laura. Agad na nag-abot ng bayad si Laura. Salamat po, mahina niyang tugon bago bumaba, bit-bit ang kanyang pinamili. Tahimik ang paligid ng bahay nang pumasok si Laura. Tanging huni ng kuliglig at mga yapak niya sa graba ang naririnig. Pagpasok niya sa loob, madilim pa rin sa sala at wala ring tao. Nagtataka man, nagtungo na agad si Laura sa kusina upang linisin ang baboy at gulay. At matapos yun, nagsaing na rin siya upang kakain na lamang si Manuel kung uuwi ito. Nang matapos sa pagluluto, dumiretso naman si Laura sa banyo upang maligo. Ilang saglit pa, lumabas siya sa banyo at pumasok sa kanyang silid. Binuksan ang cabinet at kumuha ng manipis na duster na pantulog. Ngunit halos sumiwalay ang kaluluwa ni Laura nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Manuel? Mahinang bigkas ni Laura. Ang kanyang boses ay nag-aalangan. Tila ba hindi sigurado kung dapat bang magsalita o manatili na lamang na tahimik. Hindi nagsalita si Manuel. Doon ay halos manigas si Laura sa kinatatayuan niya. Nang mabilis siya nitong halikan sa labi, tila uhaw na uhaw yun na para bang kakainin siya nito ng buo. Hindi ito ang silid mo, Manuel. Ani Laura nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Alam ko, Laura, pero matagal ko na itong pinapangarap. Ani Manuel, ang mga mata nito ay puno ng lihim at pagnanasa. Muling hinawakan ni Manuel ang batok ni Laura at ang mga labi niyang puno ng init ay muling dumampi kay Laura. Walang paglaban, walang pagtanggi ang nagawa ni Laura. Sa kabila ng kanyang takot at pangamba ay hindi kayang pigilan ng sarili. Hindi siya lumaban, tila ba ang puso niya ay nauna nang sumuko sa tinatagong init. Ramdam ni Laura ang labi ni Manuel at ang bawat dampi ng halik nito nagdudulot ng kakaibang kilig at init sa kanya. Ang kanyang isipan ay naguguluhan, ngunit ang katawan niya ay may sariling desisyon. At sa isang iglap, hindi na alintana ni Laura kung tama o mali ang nangyayari. Ang tanging nararamdaman niya
ay ang init ng katawan ni Manuel na nag-uudyok sa kanya upang maging mahina, upang sumuko sa tukso. Agad siyang inihiga ni Manuel sa ibabaw ng kama. At sa isang galaw lang ni Manuel, ang buong silid ay parang umuga, ang kisame ay tila umiikot, at ang bawat paghugot ng hininga ni Laura ay mabilis. Sabay ang tibok ng kanyang puso na tila ba umaabot sa kanyang mga tenga. Napakapit si Laura sa tela ng kobre kama dahil sa tindi ng tensyon na ipinamalas ni Manuel sa kanya. Tila ba ang 3 taong pangungulila sa kanyang asawa na si Albert, binura ni Manuel. Nang matapos ang mainit na tagpo, ay sabay na pumikit si Laura at Manuel. Amoy pa ni Laura ang alak sa katawan nito, ngunit binaliwala yun ni Laura at muling hinalikan si Manuel na puno ng pag-angkin. Pumikit si Laura at iniwasan ang kalabit ng konsensya at pinili ang init ng kanilang katawan at ang pagkakalapit nila sa isa't isa. Bawat haplos ng kamay ni Manuel sa kanyang likod ay tila puno ng panggigigil. "Paano na ang gagawin natin, Manuel?" tanong ni Laura nang maramdaman muli ang haplos ni Manuel sa kanyang mga braso. "Hindi ko alam," sagot ni Manuel. "Ngunit hindi ko kayang itigil to, Laura. Gusto ko ang nararamdaman ko at sigurado kong ikaw din." Muli ay inangkin ni Laura ang asawa ni Maricar. Sa buong gabing yun, hindi niya na inisip ang relasyong maaaring masira, ang tiwalang maaaring mabasag at ang sakit na maiiwan sa puso ng taong walang kamalay-malay. Dahil ang nais niya, punan ang pangungulila niya gamit ang init ni Manuel na asawa ni Maricar.